Sa paanan ng kagubatang tinatawag ng mga tao bilang Luntiang Banal, may isang maliit na baryong bihirang dalawin ng mga dayo. Hindi ito makikita sa mga lumang mapa at kung sakaling may makaalam man sa pangalan nito, madalas ay nauuwi lamang sa isang babala, huwag magtagal, huwag magtanong at huwag pumasok sa gubat kapag dapit hapon. Sa baryong iyon naninirahan si Isandro, isang magsasakang walang asawa, walang anak, at halos walang kausap sa araw-araw. Ang kanyang buhay ay umiikot sa lupa, sa pag-aararo, pagtatanim, pag-aani, at muling pagtatanim. Ang mga palad niya ay makapal sa kalyo, ang likod ay bahagyang kuba, at ang mukha ay palaging sinisikatan ng araw. Ngunit sa kabila ng anyo niyang karaniwan, may katahimikan sa kanyang mga mata na hindi maipaliwanag ng sinumang nakakakita. Lumaki si Isandro na tanging ang kanyang ama ang kasama. Maaga siyang naulila sa ina, at ang ama naman ay namatay nang siya'y 23 taong gulang pa lamang. Simula noon, natutunan niyang umasa sa sarili. Hindi siya mahilig sa inuman, hindi rin pala salita. Kapag may pista sa baryo, siya'y nandoon lamang upang tumulong, ngunit bihirang makitang sumasabay sa sayawan o tawanan. Ang lupang sinasaka ni Isandro ay kakaiba. Nasa hangganan ito ng kagubatan, isang bahagi ng lupaing pinaniniwalaang hindi ganap na pag-aari ng tao. Maraming magsasaka ang umiiwas sa bahaging iyon, sapagkat ayon sa matatanda, may mga nilalang na naninirahan sa ilalim ng mga punong hindi pa napuputol at sa mga ugat na mas matanda pa sa kasaysayan ng baryo. Ngunit si Isandro ay hindi naniniwala o marahil ay pinili lamang na huwag maniwala. Sa tuwing siya ay tinatanong kung bakit doon niya piniling magsaka, iisa lamang ang kanyang sagot. Malusog ang lupa. At totoo nga, ang kanyang ani ay laging masagana kaysa sa iba. Ang palay ay matikas, ang gulay ay sariwa, at ang lupa ay tila laging may sariling hininga. Basa kahit hindi umuulan, mainit kahit malamig ang hangin. Isang umaga, bago pa man sumikat ng tuluyan ang araw, naglakad si Isandro patungo sa kanyang bukirin. May dala siyang araro at baon na kanin na binalot sa dahon ng saging. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at lagaslas ng mga dahon ang maririnig. Ang gubat ay nakatayo sa kanyang harapan na tila isang bantay, hindi nagbabanta ngunit hindi rin nag-aanyaya. Habang siya'y nag-aararo, napansin niyang may bahagi ng lupa na tila hindi pa niya naaabot noon. Parang may bahagyang paglihis sa linya ng kanyang bakuran. Sa kanyang alaala, malinaw ang hangganan ng lupang sinasaka niya. Ngunit ngayon ay tila may bagong espasyong umusbong sa pagitan ng bukid at kagubatan. Nilapitan niya ito. Ang lupa roon ay mas maitim, mas mamasa-masa at may mga damong hindi niya kilala. Sa gitna nito, may bakas ng mga yapak, maliliit, magaan at hindi kahawig ng sa hayop o tao. Hindi niya ito pinansin noong una. Sa tagal ng kanyang pamumuhay malapit sa gubat, nasanay na siyang makakita ng mga bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Ngunit habang siya'y yumuyuko upang suriin ang lupa, may naamoy siyang kakaiba. Isang samyo ng mga bulaklak na hindi karaniwang tumutubo sa kanilang lugar. Hindi ito matapang, ngunit sapat upang magdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may gumagalaw sa loob ng kanyang alaala, isang pakiramdam na matagal nang nakalimutan. Tumayo siya at tumingin sa kagubatan. Walang kakaiba sa unang tingin. Mga punong matataas, mga dahong naglalaban sa liwanag, at aninong gumagalaw dahil sa hangin. Ngunit sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang katiyakan na hindi siya nag-iisa. Hindi siya natakot. Sa halip, nagpatuloy siya sa kanyang gawain. Lumipas ang mga araw, at ang kakaibang bahagi ng lupa ay patuloy na nagbabago. May mga pananim siyang itinanim doon na mas mabilis tumubo kaysa sa iba. May mga gabing napapansin niyang may ilaw na parang alitap-tap sa gilid ng kagubatan kahit wala namang panahon ng mga insekto. At may mga panahong, sa kanyang pag-uwi sa bahay, pakiramdam niya ay may matang nakamasid.
Hindi mapanghusga, hindi rin mapanakit, kundi mausisa. Isang dapit hapon, habang papalubog ang araw at ang langit ay kulay kahel at lila, napagpasyahan ni Isandro na magpahinga muna bago umuwi. Naupo siya sa ilalim ng isang punong mangga na matagal nang naroon sa hangganan ng bukid at gubat. Doon, sa pagitan ng liwanag at anino, niya unang naramdaman ang presensya nito. Hindi niya nakita. Ngunit malinaw niyang nadama. Isang katahimikan na mas malalim kaysa sa dati. Isang hanging may dalang init, hindi lamig. At isang biglaang kabigatan sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang damdaming hindi niya mabigyan ng pangalan. Sa sandaling iyon, hindi pa niya alam na ang simpleng araw na iyon ang magiging simula ng isang kwentong magpapabago sa kanyang buhay, sa kagubatan at sa mga nilalang na matagal nang namumuhay sa pagitan ng dalawang mundo. At higit sa lahat, hindi pa niya alam na ang ugnayang magsisimula sa katahimikan ay magbubunga ng isang lihim na hindi kayang tanggapin ng alinmang panig, tao man o diwata. Ang lupa na inaagaw ng may kapangyarihan. Hindi nagtagal, napansin ni Isandro ang pagbabago sa baryo. Nagsimula ito sa mga bulong-bulungan, mahihinang usapan sa gilid ng tindahan, biglang pagtigil ng mga tao kapag siya'y dumarating, at mga matang umiilag sa tuwing mapapadaan siya sa gitna ng plaza. Sanay si Isandro sa katahimikan, ngunit katahimikang ito ay may bigat na hindi niya mawari. Sa ikatlong linggo ng anihan, dumating sa baryo si Don Laureano de Vega. Si Don Laureano ang may-ari ng pinakamalawak na lupain sa buong distrito. Hindi siya tubong doon, ngunit sa loob ng ilang taon, unti-unti niyang napasakamay ang mga bukirin ng mga magsasakang nalubog sa utang. May dala siyang titulo, papel, at mga salitang kayang pumatay ng pag-asa nang hindi gumagamit ng dahas. Matangkad siya, tuwid ang tindig, at palaging may suot na puting barong na hindi kailanman nadudumihan. Ang kanyang mga mata ay malamig, at kapag nagsalita siya, ang tono'y banayad, ngunit puno ng pagmamataas. Kasama niya ang dalawang tauhan, parehong armado, parehong walang emosyon sa mukha. Tinipon niya ang mga tao sa baryo sa isang umaga. Ang araw ay mataas, ngunit tila mas mabigat ang init kaysa karaniwan. Nakatayo si Isandro sa hulihan, tahimik na nakikinig. Ayon sa mga dokumentong hawak ko, wika ni Don Laureano, may ilang lupang ginagamit dito na hindi rehistrado sa tamang paraan. Nagkatinginan ng mga tao. Ito ay para sa kaayusan, dagdag pa niya. Hindi ko nais manakit ng kapwa, ngunit kailangan nating sundin ang batas. Isa-isang tinawag ang mga pangalan ng mga magsasaka. May umiiyak, may nakikiusap, may napipilitang pumirma sa mga papeles na hindi nila lubos na nauunawaan. Nang banggitin ang pangalan ni Isandro, biglang tumahimik ang paligid. Ang lupang sinasaka mo, sabi ni Don Laureano habang tinitingnan ang isang dokumento, ay bahagi ng lupang aking inaangkin. Tahimik na tumayo si Isandro. Matagal ko na pong sinasaka ang lupang iyon, sagot niya, mahinahon ngunit matatag. Minana ko pa iyon sa aking ama. Ngumiti si Don Laureano, isang ngiting walang init. May papeles ka ba? Hindi sumagot si Isandro. Wala siyang maipapakita. Ang lupa ay naipasa lamang sa salita at pawis. Kung gayon, sabi ng Don, maaaring pahintulutan kitang manatili roon bilang magsasakang umuupa. Nagbago ang anyo ng mga tao sa paligid. Alam nila ang ibig sabihin noon, mataas na upa, mababang kita at walang karapatan. At kung tumanggi ka? Tanong ni Isandro. Tumigil sandali si Don Laureano, saka tumingin sa direksyon ng kagubatan. Bahagya siyang napangiti, tila may alam na hindi alam ng iba. Kung tumanggi ka, tugon niya, may mga paraan ang batas para paalisin ka. Kinabukasan, nagsimula ang pang-aapi. Pinagbawalan si Isandro na magbenta ng ani sa pamilihan. Tinanggihan siya ng mga mamimili, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil may utos. Ang mga tauhan ng Don ay nagbabantay sa daan.
May mga pagkakataong sinisira ang mga tanim niya sa gabi. May mga bakas ng paa, may mga halaman na tinapyas sa ugat. Hindi siya nagreklamo, hindi rin siya nagsumbong. Ngunit bawat gabi, habang siya'y nakaupo sa harap ng kanyang maliit na bahay, nararamdaman niya ang pagbigat ng hangin mula sa kagubatan. Parang may puwersang kumikilos, parang may galit na unti-unting nagigising. Isang gabi, habang nagbabantay siya sa bukid, narinig niya ang tinig ni Don Laureano mula sa di kalayuan. Hindi nito alam na nandoon si Isandro. May kakaiba sa lupang iyon, sabi ng Don sa isa sa kanyang tauhan. Masagana, masyadong masagana. Hindi iyan likas. May sabi-sabi po. Tugon ng tauhan, nag-aalinlangan. Hindi ako naniniwala sa sabi-sabi, putol ni Don Laureano. Naniniwala ako sa kapangyarihan. At kung may kapangyarihang nagmumula sa kagubatang iyan, aariin ko rin iyon. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Isandro ng malamig na kirot sa dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pangunawang ang lupang kanyang minahal ay hindi lamang inaagaw. Ito'y binabalak na sakupin, sirain at gamitin. At sa likod ng mga puno, sa loob ng kagubatang matagal nang nagmamasid, may isang nilalang na nakarinig ng mga salitang iyon. Tahimik, mapagmatyag, at nagsisimula ng magpasya. Lumalim ang gabi ng walang buwan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga bituing bahagyang natatakpan ng ulap. Sa bukid ni Isandro, ang hangin ay mabigat at tila may dalang pananalig na hindi galing sa langit. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang lupain, tangan ang itak na hindi niya ginagamit kundi para sa damo. Hindi siya natutulog. Sa mga nagdaang gabi, napansin niyang tuwing siya'y nagbabantay, may mga bagay na nananatiling buo. Ang mga tanim na dati sinisira, ang lupaing tila pinoprotektahan ng katahimikan. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba. Huminto ang mga kuliglig. Hindi sabay-sabay, hindi bigla, kundi isa-isa na para bang may dumaraan sa pagitan nila. Ang hangin ay tumigil din. Ang mga dahon ng mga puno sa gilid ng kagubatan ay nanatiling nakabitin, hindi gumagalaw. Tumayo si Isandro. Sa pagitan ng mga punong kahoy, may liwanag na dahan-dahang umusbong. Hindi ito tulad ng apoy o ilaw ng lampara. Ito'y malambot, parang hininga, at kulay ng hamog na tinamaan ng araw sa umaga. Lumapit ang liwanag. Sa una, wala siyang makita kundi hugis. Isang anino na unti-unting nagiging malinaw. Ang hubog ng isang tao, ngunit mas payat, mas magaan, at tila hindi ganap na nakatapak sa lupa. Nang tuluyang lumantad ang nilalang, napahinto si Isandro sa paghinga. Isang babae ang nasa harapan niya. Ang kanyang buhok ay mahaba, kulay ng gabi, at tila gumagalaw kahit walang hangin. Ang balat ay maputla ngunit may ningning, parang sinag ng buwan na dumampi sa tubig. Ang kanyang mga mata ay malalim, kulay luntian, at puno ng katahimikan na hindi natutunan ng tao. Hindi siya nagsasalita. Nakatayo lamang siya sa hangganan ng bukid at kagubatan. Isang paa sa lupa, isang paa sa anino. Suot niya ang isang damit na tila hinabi mula sa mga dahon at liwanag, at ang bawat galaw niya ay walang tunog. Hindi umatras si Isandro, hindi rin siya lumapit. Matagal silang nagkatitigan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang siya'y sinusukat. Hindi bilang magsasaka, hindi bilang tao, kundi bilang isang nilalang na may kakayahang pumili. Bahagyang yumuko ang babae. Hindi bilang paggalang, kundi bilang pagkilala. Hindi ka umalis, wika niya sa wakas. Ang tinig niya ay banayad, ngunit malinaw. Hindi ito umalingaw-ngaw, ngunit tumimo sa loob ng dibdib ni Isandro. Dito ang buhay ko, sagot ni Isandro, hindi alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob. Hindi ko kayang iwan. Tumango ang babae. Alam ko, sabi niya. Matagal na kitang pinagmamasdan. Walang takot sa kanyang boses. Wala ring lambing. Isa lamang itong pahayag. Lumapit pa siya ng isang hakbang.
Ang lupa sa kanyang tinapakan ay tila naging mas sariwa, mas buhay. Ako si Liraya, wika niya. Isa sa mga tagapag-ingat ng kagubatang ito. Hindi na nagtanong si Isandro. Alam niyang ang mga salitang iyon ay hindi para pagdudahan. Tinatarget nila ang lupa, patuloy ni Liraya. Hindi lamang ang iyong bukid. Ang hangganan ay nasisira. Wala kong laban sa kanila, sagot ni Isandro. Isa lang akong tao. Tumingin si Liraya sa kanya ng masinsinan, tila may hinahanap sa kanyang mga mata. Hindi lahat ng laban ay nilalabanan sa lakas, wika niya. May mga laban na nagsisimula sa pagtitiis. Tahimik muli ang paligid. Ang mga bituin ay tila mas maliwanag. Sa sandaling iyon, may naramdaman si Isandro sa kanyang dibdib, isang init na hindi sakit, hindi rin takot. Isang pagkilala na may puwersang mas matanda kaysa sa kanya ang pumili na magpakita. Huwag kang magsalita tungkol sa akin, bilin ni Liraya. Hindi pa panahon. Babalik ka ba? Tanong ni Isandro. Hindi niya alam kung bakit niya iyon nasabi. Bahagyang ngumiti ang diwata. Isang ngiting saglit lamang, ngunit sapat upang mag-iwan ng bakas sa alaala. Hindi pa ako umaalis, tugon niya. At sa isang iglap, ang liwanag ay unti-unting naglaho. Bumalik ang mga kuliglig, gumalaw ang hangin. Ang gabi ay muling naging karaniwan. Ngunit si Isandro ay nanatiling nakatayo. Alam niyang mula sa gabing iyon, ang kanyang buhay ay hindi na sa kanya lamang. Hindi na muling nagpakita si Liraya sa mga sumunod na gabi. Ngunit hindi rin nawala ang kanyang presensya. Napansin ni Isandro ang pagbabago sa lupa. Hindi ito biglaan, hindi rin kapansin-pansin sa unang tingin. Ngunit sa bawat paghawak niya sa araro, sa bawat pagtapak niya sa bukid, may kakaibang gaan sa kanyang katawan. Parang ang lupa mismo ang umaalalay sa kanyang mga paa. Isang umaga, natuklasan niyang ang mga tanim na ilang ulit ng sinira ay muling tumubo. Hindi pa man siya nagtatanim muli. May mga usbong nang sumisilip sa lupa, tuwid at malusog, na para bang walang naganap na pang-aabuso. Hindi siya nagdiwang. Sa halip, mas naging maingat siya. Sa bawat kilos, ramdam niya ang mata ng kagubatan. Hindi nagbabantay upang manakot, kundi upang magmasid kung paano niya gagamitin ang ipinahihiram na biyaya. Dumating ang pagsubok ng hindi inaasahan. Isang tanghali, habang siya'y nagbubungkal, dumating ang isa sa mga tauhan ni Don Laureano. Mag-isa lamang ito, walang armas na lantad, ngunit may dala itong papel at panulat. May alok ang Don, wika ng lalaki, diretso at walang paligoy. Bibili siya ng lupa, mas mataas kaysa sa karaniwan. Tumingin si Isandro sa papel, ngunit hindi niya kinuha. At kapag tumanggi ako, tanong niya. Sumulyap ang tauhan sa kagubatan, saka bumalik ang tingin kay Isandro. Hindi raw iyon mainam. Tahimik si Isandro. Sa loob ng kanyang dibdib, may kumilos. Isang init na parang nag-aanyaya, parang nagsasabing kaya mong tapusin ito ngayon. Sa isang iglap, malinaw sa kanyang isipan ang isang larawan. Ang lupa na bumubuka, ang mga paa ng tauhan na nilalamon ng putik, ang sigaw na hindi maririnig ng baryo. Napaatras siya. Ibinaba niya ang araro at ipinikit ang mga mata. Hindi iyon ang lakas na gusto niyang gamitin. Aalis na ako, sabi ng tauhan matapos ang ilang sandali. Pag-isipan mo. Nang tuluyan itong mawala, lumuhod si Isandro sa lupa. Hindi siya nagdasal, ngunit inilapat niya ang palad sa lupa na parang humihingi ng paumanhin. Sa gabing iyon, muling bumigat ang hangin. Lumabas si Isandro sa kanyang bahay at naglakad patungo sa hangganan ng bukid. Doon, sa lilim ng mga puno, unti-unting lumitaw si Liraya, hindi sa liwanag, kundi sa mismong anino. Naramdaman mo, wika niya. Oo, sagot ni Isandro. Natakot ako. Dapat lang, sabi ni Liraya. Ang biyayang walang hangganan ay nagiging sumpa. Lumapit siya at inilagay ang kamay sa ibabaw ng lupa.
Ang bahagi ng bukid na dati nasira ay tuluyang naging buhay, mas luntian, mas matibay kaysa dati. Ito ang unang biyaya, paliwanag niya. Ang lupa ay tutugon sa iyong hangarin. At ang kapalit? Tanong ni Isandro. Tumingin si Liraya sa kanya, at sa unang pagkakataon, may lungkot sa kanyang mga mata. Ang bawat hangarin, wika niya, ay sinusukat. Tumahimik sila. Hindi kita pipilitin, dagdag ni Liraya. Ang kagubatan ay hindi nananakop, pinipili nito ang nananatili. Pipiliin ko ang lupa, sabi ni Isandro, hindi ang kapangyarihan. Bahagyang tumango ang diwata. Iyan ang unang pagsubok, wika niya, at hindi ang huli. Sa kanyang paglisan, iniwan niya si Isandro na may masaganang lupa at mas mabigat na pananagutan. At sa malayo, sa isang bahay na gawa sa bato at salamin, may isang lalaking nagmamasid sa mapa. Alam na may puwersang gumagalaw laban sa kanya at handa na siyang gumamit ng mas marahas na paraan. Hindi na lihim ang kaibahan ng ani ni Isandro. Sa kabila ng paninira, pagbabanta at paghihigpit, ang kanyang bukid lamang ang nananatiling luntian. Habang ang ibang lupain ay natutuyo o inaatake ng peste, ang sa kanya ay tila may sariling panahon, hindi naaapektuhan ng init o ulan. At iyon ang lalong ikinagalit ni Don Laureano. Sa loob ng kanyang tanggapan, nakalatag ang mga mapa at dokumento. May marka ang bawat lupang kanyang inaangkin, maliban sa isa. Ang lupain ni Isandro ay nananatiling walang titulo sa kanyang pangalan, ngunit malinaw sa kanyang isipan na iyon ang pinakamatabang lupa sa buong distrito. Hindi ito posible, wika niya sa sarili, habang mariing pinipisil ang hawak na pluma. Walang lupa ang ganyan kung walang dahilan. Tinawag niya ang kanyang katiwala, isang lalaking sanay sumunod at bihirang magtanong. Magpadala ka ng tao sa gabi, utos niya. Huwag basta manira, magmasid, alamin kung paano niya nagagawa ito. May kaba sa tinig ng katiwala, ngunit tumango ito. Kinagabihan, 2 lalaki ang pumasok sa bukid ni Isandro. Hindi sila nag-iwan ng bakas, hindi rin sila nagsalita. Ngunit sa bawat hakbang nila, tila mas bumibigat ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. May nakita sila, hindi malinaw, hindi tiyak, ngunit sapat upang mag-iwan ng takot. Isang anyong gumalaw sa anino, isang liwanag na hindi nila maipaliwanag. Kinabukasan, parehong tahimik ang mga lalaki. Tumanggi silang magsalita at hindi na muling bumalik sa bukid. Hindi nasiyahan si Don Laureano. Ang inggit ay hindi lamang pagnanais na angkinin ang tagumpay ng iba. Ito'y galit na may kasamang pagkakait. Sa bawat araw na nananatiling masagana ang ani ni Isandro, lalo niyang nararamdaman ang pagkatalo. Kung hindi ko makuha ang lupa, wika niya sa sarili, sisiguraduhin kong hindi rin niya ito mapapakinabangan. Samantala, napapansin ni Isandro ang pagbabago sa paligid. Hindi sa lupa, kundi sa hangin. Mas mabigat ito, mas tensyonado. Ang mga ibon ay mas maagang lumilipad palayo. Ang mga hayop sa gilid ng kagubatan ay bihirang magpakita. Isang gabi, muling dumating si Liraya. Hindi siya lumitaw ng buo. Ang kanyang anyo ay bahagyang malinaw lamang, tila pinipigilan ng isang puwersang hindi galing sa kagubatan. Lumalaki ang galit niya, wika niya. Alam ko, sagot ni Isandro. Nararamdaman ko. Ang inggit ay nagbubukas ng pinto, sabi ni Liraya. Hindi lahat ng pumapasok ay tao. Tumingin siya sa direksyon ng malayong baryo. Sa kanyang mga mata, may babala. May mga bagay na mas madilim kaysa sa kasakiman, dagdag niya. At ang mga iyon ay naaakit sa mga taong handang gumamit ng kahit anong paraan. Tahimik si Isandro. Kung darating ang oras, tanong niya, kaya ko bang ipagtanggol ang lupa? Hindi ikaw lamang ang susukat, sagot ni Liraya. Ang lupa rin ang susukat sa iyo. Sa sandaling iyon, may bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Isang senyales na may nagbabago sa loob niya at hindi lamang sa kanyang damdamin. At sa kabilang dako,
Si Don Laureano ay nakikipagkita sa mga taong hindi niya dati kailanman kakausapin, mga taong naniniwala sa kapangyarihang maaaring ipilit kahit may kapalit. Ang inggit ay hindi nalihim, ito'y naging binhi. At ang binhing iyon ay nagsisimula ng tumubo. Dumating ang problema ng walang babala. Isang umaga, paggising ni Isandro, napansin niyang ang hangin ay may dalang amoy na hindi karaniwan, mapait, parang sinunog na ugat. Paglabas niya ng bahay, tumambad sa kanya ang bukid na tila may dumaan na mabigat na anino. Ang mga tanim ay nakatayo pa rin, ngunit ang lupa ay malamig, hindi tulad ng dati. Lumuhod siya at hinaplos ang lupa. Tahimik ito. Hindi patay, ngunit hindi rin tumutugon. Sa baryo, may kaguluhan. May mga magsasakang nagkasakit ng sabay-sabay, panghihina ng katawan, panlalabo ng paningin, at mga panaginip na hindi nila maipaliwanag. Ang balon sa gitna ng baryo ay nagbago ng lasa. May ilan na nagsabing nakita nilang may itinapon doon sa gabi. Alam ni Isandro kung sino ang may kagagawan. Ngunit ang mas ikinabahala niya ay ang biglaang pagdating ni Leraya sa tanghali. Isang bagay na hindi pa niya kailanman ginawa. Lumabas ang diwata mula sa kagubatan na may bakas ng pagkapagod. Ang kanyang balat ay hindi kasing ningning ng dati, at ang kanyang mga mata ay may aninong hindi naroon noon. Lumampas siya, wika niya, walang paligoy. Anong ginawa niya? Tanong ni Isandro. Hindi na lupa ang target niya, sagot ni Leraya. Tinawag niya ang mga puwersang hindi marunong tumigil. Ipinaliwanag niya na may mga nilalang sa pagitan ng mga mundo, hindi kabilang sa kagubatan, ngunit naaakit sa galit at inggit ng tao. Kapag nabigyan ng paanyaya, kumakapit ang mga ito sa lupa, sa tubig, at sa katawan ng mga mahihina ang loob. Kung magtatagal ito, dagdag ni Leraya, ang baryo ang magdurusa. Tumahimik si Isandro. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi sapat ang pagtitiis. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Tumingin sa kanya si Leraya at sa kanyang mga mata ay may mabigat na pasya. May hangganan ang pakikialam ko, wika niya. Ngunit may bahagi ang tao na hindi ko maaaring palitan. Lumapit siya at inilagay ang kamay sa dibdib ni Isandro. May init na dumaloy. Hindi masakit ngunit mabigat, parang bigat ng responsibilidad na ipinasok sa kanyang hininga. Kung pipiliin mong kumilos, sabi ni Leraya, hindi ka na makakabalik sa dating katahimikan. Sa parehong gabi, nagpadala si Don Laureano ng mga tauhan upang tuluyang bakuran ang lupain ni Isandro. May dala silang dokumento at armas. Ang utos ay malinaw. Paalisin siya bago sumikat ang araw. Ngunit bago pa man sila makalapit, nag-iba ang paligid. Ang lupa ay naging mabigat sa kanilang mga paa. Ang dilim ay tila mas makapal kaysa karaniwan. May mga anino gumagalaw sa gilid ng kanilang paningin. Hindi umaatake, ngunit nagbabantay. Sa loob ng kagubatan, may mga punong nagising. At sa gitna ng lahat ng ito, si Isandro ay nakatayo sa hangganan ng bukid at gubat. Alam na ang panganib ay hindi na maaaring iwasan. At ang susunod niyang hakbang ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng maaapektuhan ng galit ng isang taong ayaw matalo. Dumating ang umaga na walang bakas ng hiwaga. Walang kakaibang liwanag, walang init sa hangin, walang pakiramdam ng presensyang nagbabantay. Ang bukid ni Isandro ay mukhang karaniwan, higit na karaniwan kaysa dati. Ang lupa ay tuyo, ang mga dahon ay may bahagyang paninilaw, at ang mga ibon ay nagbalik sa kanilang dating sigla na parang walang naganap na panganib. Sa unang tingin, tila nagwagi siya. Ngunit nang hawakan niya ang lupa, doon niya naramdaman ang kawalan. Wala na ang tugon. Wala na ang banayad na pagdaloy ng init sa kanyang palad. Ang lupa ay lupa na lamang. Walang hininga, walang sagot. Ang biyayang ipinahiram ay tila tuluyang binawi. Hindi siya nagulat. Sa halip, nakaramdam siya ng katahimikan na may kasamang bigat.
Parang isang pangakong tinupad, hindi sa paraang inaasahan, kundi sa paraang nararapat. Lumipas ang maghapon na walang senyales mula sa kagubatan. Hindi nagpakita si Liraya. Hindi rin gumalaw ang mga anino. Ang mga tauhan ni Don Laureano ay hindi bumalik, ngunit ang bakod na itinayo sa gilid ng lupa ay nanatili, parang marka ng pag-angkin na naghihintay lamang ng tamang sandali. Sa gabi, umulan. Hindi malakas, hindi rin mahina. Isang uring ulan na karaniwang bumubuhay sa lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tubig ay dumaloy lamang sa ibabaw, hindi sumipsip. Ang lupa ay tila tumatanggi. Doon niya naunawaan ang tunay na pagkawala. Ang biyaya ay hindi lamang nagbibigay, ito rin ang nagbubukas ng daan. At ngayon, ang daang iyon ay isinara. Sa kalagitnaan ng ulan, lumitaw si Liraya. Hindi siya nagmula sa liwanag o anino. Lumitaw siya na parang bahagi ng ulan mismo, unti-unting nahubog hanggang maging malinaw ang kanyang anyo. Ngunit ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata ay may bakas ng pagod na hindi galing sa katawan. Hindi ito parusa, wika niya bago pa makapagsalita si Isandro. Alam ko, sagot niya. Tama ang pinili mo, patuloy ni Liraya. Kumilos ka nang hindi ginamit ang ipinahiram na lakas. Iyon ang dahilan kung bakit ito nawala. Tumahimik si Isandro. Sa unang pagkakataon, may kirot sa kanyang dibdib, hindi dahil sa pagkawala ng kapangyarihan, kundi dahil sa pagkaunawang ang tama ay may kabayaran. Kung gayon, tanong niya, paano ko ipagtatanggol ang lupa? Tumingin si Liraya sa kanya ng matagal. Sa kanyang tingin ay may halong lungkot at paggalang. Hindi na bilang pinili, wika niya, kundi bilang kapantay. Inilapag niya ang kamay sa kanyang sariling tiyan, isang kilos na banayad, halos hindi mapapansin kung hindi pagbibigyan ng pansin. Sa sandaling iyon, may dumaloy na kakaibang katahimikan sa paligid, mas malalim kaysa sa hiwagang nawala. May mga biyayang hindi ipinapahiram, sabi ni Liraya. May mga biyayang isinilang. Hindi agad na unawaan ni Isandro ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ngunit naramdaman niya ang bigat at ang panganib na kasama nito. Ang lupa ay tumahimik, dagdag ni Liraya. Ngunit hindi ito tinalikuran ka. Sinusukat ka nito sa kawalan. Sa kanyang paglisan, iniwan niya si Isandro na walang kapangyarihan, walang katiyakan, ngunit may kaalamang mas mabigat kaysa alinmang biyaya. At sa malayo, nang malaman ni Don Laureano na humina ang ani ni Isandro, ngumiti siya sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo. Hindi niya alam na ang kanyang akalaing tagumpay ay simula ng isang mas malalim na pagkatalo. Sa gitna ng hangganan, dumating ang laban sa gabing walang ulan at walang buwan. Tahimik ang baryo ngunit hindi payapa. May mga ilaw sa malayo, mga sulo na papalapit, hawak ng mga lalaking sanay sumunod sa utos. Sa unahan nila si Don Laureano, tuwid ang tindig, tiyak ang hakbang, at may hawak na papel na animoy sandata. Ang lupa ni Isandro ang pakay, ang kagubatan ang balak lampasan. Nakatayo si Isandro sa hangganan. Wala na ang init sa kanyang dibdib, wala na ang sagot ng lupa sa kanyang palad. Ang hawak niya ay isang lumang itak, hindi para manakit, kundi para magpakita ng paninindigan. Wala ka ng dahilan para manatili, wika ni Don Laureano, huminto ilang hakbang ang layo. Humina ang lupa mo, wala na ang hiwagang ipinagmamalaki mo. Hindi sumagot si Isandro. Tumingin siya sa likod, sa kagubatan na tahimik, tila walang pakialam, at saka muling humarap. Hindi akin ang lupa, wika niya sa wakas. Hindi rin sa iyo. Ngumiti ang Don. Lahat ng walang may-ari ay inaangkin. Isang utos ang ibinigay. Lumapit ang mga tauhan, sabay-sabay, maingat ngunit determinado. Sa bawat hakbang nila, may kakaibang bigat sa hangin. Hindi mula sa lupa, kundi mula sa mga aninong nagtitipon sa gilid ng kanilang paningin. Sa unang yabag sa hangganan, huminto ang isa sa mga lalaki. Napaatras siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglang panghihina. Sumunod ang isa pa, at isa pa.
Ang kanilang mga paa ay tila hinahawakan ng lupa, hindi para lunukin, kundi para pigilan. Magpatuloy, sigaw ni Don Laureano. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Liraya. Hindi siya nagningning, hindi siya nagdala ng liwanag. Lumitaw siya na parang isang desisyon, bigla at hindi na mababawi. Ang kanyang anyo ay buo, matatag, at may bigat na hindi niya taglay noon. Hanggang dito na lamang, wika niya. Umatras ang hangin. Ang mga sulo ay halos mamatay. Ang kagubatan ay nagbukas, hindi sa pisikal na paraan, kundi sa presensya. Ang mga punong matagal ng tahimik ay tila nagmasid, handang umako ng paninindigan. Wala kang kapangyarihan dito, tugon ni Don Laureano, pilit pinapanatili ang tinig na matatag. Lupa ito, at ang lupa ay para sa tao. Lumapit si Liraya ng isang hakbang. Ang lupa ay buhay, wika niya, at ang buhay ay hindi inaangkin. May kumilos sa hangin, isang puwersang hindi nakikita ngunit malinaw ang hangarin. Ang mga aninong tinawag ng galit ni Don Laureano ay nagsimulang mag-urong, tila tinatanggihan ang pakiusap na minsan nilang tinanggap. Ang galit ay hindi sapat, ang pag-angkin ay hindi kasunduan. Hindi, sigaw ng Don, habang humahakbang pasulong. Sa kanyang paa, bumigay ang lupa, hindi sa lalim kundi sa katotohanan. Napaluhod siya, hawak ang dibdib, na para bang ang bigat ng kanyang sariling pagnanais ang bumagsak sa kanya. Lumapit si Isandro. Wala siyang itinaas na kamay. Wala siyang binigkas na sumpa. Tumayo lamang siya sa harap ng lalaking matagal nang umaapi. Tapos na, wika niya. Hindi dahil natalo si Don Laureano sa lakas, kundi dahil nabigo ang kanyang paniniwala. Ang mga tauhan ay nag-alisan, tahimik, hindi tumitingin sa likod. Ang mga sulo ay namatay isa-isa. Sa gitna ng katahimikan, may isang kirot na dumaan sa mukha ni Liraya. Hinawakan niya ang tiyan, isang kilos na mas malinaw ngayon, mas mabigat ang kahulugan. Ang hangin ay huminga, at ang kagubatan ay muling nagsara, hindi bilang pagtatago, kundi bilang pagbabantay. Natapos ang laban ng walang dugo. Ngunit may isang kapalit na hindi pa sinasabi. Hindi nagising ang baryo sa sigawan o usap-usapan kinabukasan. Nagising ito sa katahimikan. Ang mga bakod sa lupain ni Isandro ay nakabagsak, hindi wasak, kundi maingat na inalis. Ang mga dokumentong iniwan ng mga tauhan ni Don Laureano ay nakalatag sa lupa, basa ng hamog at walang halaga. Ang Don mismo ay hindi na muling nakita sa baryo. May nagsabing siya'y umalis nang hindi nagpapaalam, may nagsabing siya'y nagkasakit bigla. Walang nakatitiyak. Ngunit ang lupa ay nagpasya. Hindi bumalik ang dating biyaya. Hindi na muling tumugon ang lupa sa palad ni Isandro tulad ng dati. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang lupa ay naging patas. Ang kanyang ani ay kapantay na ng iba. Hindi higit, hindi kulang. Isang gantimpalang tahimik, sapat. Para sa baryo, ito ang himala. Unti-unting gumaling ang mga nagkasakit. Ang balon ay luminaw. Ang mga panaginip na puno ng takot ay napalitan ng payapang pagtulog. Walang paliwanag, walang pasasalamat na binigkas, ngunit may paghinga ng ginhawa na sabay-sabay nilang naramdaman. Kay Isandro, dumating ang gantimpala sa ibang anyo. Isang gabi, bumalik si Liraya. Hindi siya sugatan, ngunit may bakas ng pagkapagod na hindi na maitago. Umupo siya sa ilalim ng punong mangga, hindi sa hangganan, kundi sa loob mismo ng bukid, isang hakbang na hindi pa niya ginagawa noon. Natapos na ang tungkulin ko rito, wika niya. Tahimik na nakinig si Isandro. Pinili ng kagubatan na umatras, patuloy niya. Hindi bilang pagkatalo, kundi bilang pagkilala sa iyong paninindigan. May kapalit, sagot ni Isandro. Hindi tanong, kundi pahayag. Tumango si Liraya. Ang pakikialam ay may hangganan, wika niya. At ang paglabag sa hangganan ay may parusa, kahit sa amin.
Ipinatong niya ang kamay sa tiyan, mas mabagal ngayon, mas mabigat. May buhay na naroon, hindi na lihim, hindi na itinatanggi. Hindi ako maaaring manatili, sabi niya. Ang isinilang sa pagitan ng lupa at kagubatan ay hindi maaaring lumaki sa alinman. Nanikip ang dibdib ni Isandro. Kung gayon, ano ang aking bahagi? Tumingin si Leraya sa kanya, hindi bilang diwata sa tao, kundi bilang ina sa ama. Ikaw ang magiging tulay, wika niya. Hindi sa kapangyarihan, kundi sa pag-unawa. Ang parusa ay malinaw, ang pagkawala niya. Ang paghihiwalay na hindi kayang pigilan ng damdamin o panata. Ang paglayo upang mapanatili ang balanse. Ang gantimpala ay mas mabigat. Ang kaalaman na ang piniling kabutihan ay nagbunga at ang bunga nito ay may buhay na magpapatuloy kahit wala siya sa piling nito. Bago siya tuluyang lumisan, humawak si Leraya sa lupa at bumulong ng paalam. Hindi sa salita, kundi sa paghinga. Ang lupa ay hindi muling nagningning, ngunit ito'y huminga ng malalim, parang isang nilalang na tumanggap ng kapalaran. At nang mawala siya sa anino ng kagubatan, naiwan si Isandro na mag-isa, hindi bilang pinili, hindi bilang bayani, kundi bilang isang taong tumanggap ng gantimpala at parusang pareho niyang pinanindigan. Lumipas ang mga taon ng walang ingay. Nagbago ang baryo, hindi sa anyo, kundi sa asal. Ang mga magsasaka ay natutong magtanim ng may pag-iingat, mag-ani ng may pasasalamat at mag-usap ng hindi na pabulong. Ang lupa ay hindi na pinag-aagawan, ito'y pinaghahatian. Ang mga bakod ay naging palatandaan lamang, hindi pader. Si Isandro ay nanatili. Hindi siya yumaman, hindi rin siya naging pinuno. Ngunit sa bawat panahon ng tagtuyot o bagyo, ang kanyang bukid ay patuloy na nagbibigay, sapat, palagi ang sapat. Natutunan niyang pakinggan ang lupa sa paraan ng isang tao. Sa tiyaga, sa tamang oras ng pahinga, at sa pag-amin kapag nagkakamali. May mga gabi pa ring tahimik na tahimik ang hangin. Sa mga gabing iyon, tumitingin siya sa gilid ng kagubatan at naaalala ang mga salitang minsang binitiwan na may mga biyayang hindi ipinapahiram, kundi isinilang. Hindi niya hinanap ang kapangyarihan. Hindi rin niya hinabol ang hiwaga. Tinanggap niya ang tungkulin. Dumating ang araw na may isang bata na iniwan sa hangganan. Walang kasamang paliwanag, walang tanda ng pagmamayari. Hindi ito sanggol. Sapat na ang gulang upang maglakad at tumingin ng may pagkaunawa. Ang mga mata nito ay kulay luntian, ngunit hindi nagniningning. Tahimik lamang, mapagmasid at payapa. Hindi nagtanong si Isandro. Tinanggap niya ang bata gaya ng pagtanggap niya sa lupa noong una. Walang pag-angkin, may pag-aaruga. Tinuruan niya itong magtanim, maghintay at magbitiw. Tinuruan niya itong ang lakas ay hindi palaging pag-angat at ang kabutihan ay hindi palaging gantimpala. Lumaki ang bata na may dalawang mundo sa dibdib ngunit hindi nahati. Natutunan nitong ang balanse ay hindi ipinipilit, ito'y pinipili araw-araw. At sa paglipas ng panahon, ang kagubatan ay nanatiling kagubatan, ang bukid ay nanatiling bukid, at ang baryo ay nanatiling tahanan. Walang himalang ipinagmalaki, walang alamat na pinalaki, ngunit may aral na nanatili, na ang kapangyarihan ay dumarating at umaalis, ngunit ang pananagutan ay nananatili, na ang lupa ay hindi pag-aari, kundi ipinagkakatiwala, at na ang pinakamalalim na hiwaga ay hindi ang kakayahang baguhin ang mundo, kundi ang tapang na piliing huwag itong angkinin. Sa huli, ang magandang wakas ay hindi sigaw o liwanag. Ito'y ang katahimikang may saysay. At sa katahimikang iyon, namuhay ang kwento buo, payapa at sapat. Wakas,